So guys, ang hirap talaga ng buhay natin ngayon. Dati sumusuporta ako kay Marcos nung una pa lang, nung nabuo yung unit team guys. Pero ngayon talagang wala na, hindi na ako sumusuporta sa Marcos Jr. ngayon. Dahil puro na talaga pag gigipit sa mga Duterte, wala siyang ibang ginawa ang mabuti para sa bansa natin. Hindi siya marunong talaga humawak guys ng Pilipinas. Dapat pang Ilocos lang siya dapat. Talagang nakakadismaya talaga. Isipin mo na lang yung pagtaas ng presyo ng gas. Hindi naman pala tayo bumibili doon sa Iran. Dito lang tayo sa Asia Pacific. Niluloko tayo guys ng gobyernong ito. Pati mga oligarko, mga negosyante, talagang niluloko tayo guys. Ginagawa lang tayong mga ginagago na tayo guys dito sa Pilipinas. Dahil kung tutusin, simumpisa pa lang ng gera doon sa Iran saka Israel, US, tumaas kaagad bigla yung gasolina guys. Grabe talaga. Tapos itong si Marcos Jr. naman, pinamadali, nabigyan siya ng power para hadlangan yung pagtaas ng epekto ng gas. Hindi rin niya napatupad. Ang ginawa niya, sinuspindi lang niya yung sa gas na kerosene, yung bat, at saka yung sa niluluto nating saing guys, yun lang ang sinuspindi niya. Pero yung gasolina at crudo, hindi niya sinuspindi. Grabe talaga, grabing panluloko talaga sa atin tong si Marcos Jr. talaga. Kaya hindi na ko talaga sumusuporta. Kaya kawawa talaga yung taong bayan lagi siyang ginagawa dito sa gobyerno natin. Ngayon kung may bumabatikos naman sa kay Marcos Jr., kinakasuhan, tinatakot. Anong klaseng gobyerno to? Kaya hindi talaga ako bilib kay Marcos talaga. Pero yung nakaraang administrasyon, hindi nila ginawa yun eh. Yung nagrally nga doon, yung nagsuna si former President Duterte doon sa Batasan, yung mga nagrally ng mga kaliwang grupo, halos pinalapit pa doon sa Batasan pambansa eh. Pero ngayon talagang antindi. Yung May 1 na lang, yung Labor Day, grabe ang puta. Isipin mo na lang, ang barkada nila puro mga barbed wire. Tapos sa unahan may nakaharang din doon na hinarang para di talaga makalapit sa Malacanang. Grabe talaga. Yung gastos lang yung paggawa ng barkada na barbed wire na yun, kung tinulong pa sa tao, makikinabang pa sana eh. Sipin mo yung kontrabando na nilagay doon sa para hindi lang makalapit sa Malacanang. Grabe talaga paghihirap tong administrasyon na to. Dapat ikaw, Marcos Jr., kung hindi mo alam patakbuhin ang gobyerno, umuwi ka na lang sa Ilocos. Siguro mas maganda pa, doon ka na lang sa Ilocos. Hindi mo kayang pag-unuan tong Pilipinas nito dahil lalong naghihirap. Isipin mo, nasa top 3 tayo, pinakakurap na bansa sa buong ASEAN. Naku, grabe ka talaga. So yun lang muna guys ang latest natin ngayon, dahil sumama talaga yung loob ko sa nangyayari sa Pilipinas. Hirap talaga. Wala talaga mangyayari ito, lalo tayong lulugmok paghabang si Marcos ang presidente. So yun lang muna guys.